kailangan nating lumago. Ang paglago na tinutukoy natin ay maaring in number or in quality, in quantity and in quality. At mayroong maling notion. Ang mga Kristiyano kung minsan, ano ang mga kailangan upang lumago ang iglesia. At tuloy ay naisisisi nila sa mga maling dahilan ang hindi paglago. Katulad ng kailangan daw ay mayroong malaking lote, malaking property ang church, malaking bahay-sambahan, kailangan o kaya sinasabi na marami ang mga kaanib. Kung hindi man marami, at least mayroong mayayamang kaanib o mga popular na mga kaanib. Kung wala tayo ng mga ito, sabi nila ay hindi nga tayo lalago. Pero mga kapatid, umpisahan natin sa pagsasabi na ang mga ito, wala naman doon sa iglesia, doon sa Jerusalem. Subalit, lumago naman sila bilang isang iglesia. Nung magsimula doon sa Jerusalem, mayroong 3,000 mga kaluluwa ang nangabautismuhan. Sumunod noon ay mga 4,000 at lubhang maraming mga naging kaanib ng iglesia at wala sila nitong mga sinasabi ng mga tao ngayon na kailangan natin upang lumago ang isang iglesia. Kaya tanong natin, ano nga ba talaga ang totoong kailangan sa ating paglago? Kaya ito ang ating tatalakayin ngayon, ilan ito na sa ating paniniwala ay kailangan natin bilang isang congregation. Una, kailangan natin ang isang evangelizing church. Ang evangelizing church ay sumusunod sa tinatawag natin na Great Commission. Ang Great Commission ay ating mababasa sa Matthew 28:18-20, kung saan ay tinawag ng Panginoong Hesus ang mga apostoles at sinabihan sila na lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na sa Kanya, sa langit at sa lupa. Kaya ngayon, sabi niya ay humayo kayo. Humayo kayo sa buong sanglibutan at gawing alagad ang buong sanglibutan. Dahil dito, magsiyaon niya kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So ito ang ang Great Commission. At ang unang mga Kristiyano, mga kapatid, ay kanila itong isinagawa. Kahit na noong sila ay pinag-uusig. Ayon sa Gawa, Kapitulo 8, versikulo 4, sapagkat sa bahagi pong ito, sa kasaysayan ng mga Kristiyano, sila ay pinag-uusig na, pinaghahabol at pinagpapatay na. Subalit, habang sila ay nagsisitakas, ito ang mababasa natin. Chapter 8, verse 6. At chapter 8, verse 4. Ang mga nagsipangangat nga ay nagsipaglakbay na ipinangangaral ang salita. Ito ang kanilang sekreto noon. Habang sila ay tumatakas, sila naman ay nangangaral ng salita. Nag-i-evangelize. Para sila, nitong yung mga Kristiyano noon sa Kamindanawan, kwento ng mga lolo natin, na habang nangyayari ang World War II, nahabol sila ng mga Hapon, patago-tago naman sila, marami sa kanila ang nangangaral naman. Nagtuturo naman sa kanilang mga kasama ng mga evacuees. Nagkaroon ng maraming mga Churches of Christ dyan sa Kamindanawan. Well, sa church history ng Church of Christ sa Amerika, noong 1960s, pinakamabilis sa pagdami ang Church of Christ, sabi sa record. At alam niyo ang dahilan bakit pinakamadami ang Church of Christ noong mga panahon na yon. Ayon sa record ng Church of Christ noong mga taon na yon,
ang mga kaanib ng Iglesia ng Panginoon ay ang nagbabahay-bahay. No? Sila ang pumupunta sa mga bahay-bahay at nangangaral. Kaya ang dami nila noon, no? Sila ang fastest growing church sa Amerika. Hindi pa natin nabasa kung naulit na ba ito na fastest growing church ang Iglesia ng Panginoon sa ibang mga panahon at sa ibang lugar. Pero yan ang record noon sa Amerika, 1960s. Pagkatapos na maging evangelizing church, ang isang growing church, kailangan din naman ang isang discipling church. Nagdi-disciple na iglesia, ginagawang alagad ang mga nagiging Kristiyano. Pansinin ninyo sa Great Commission, no? Pagkatapos na sinabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad na humayo ang mga apostoles, ang sinabi niya ay gawing mga alagad. So, sa pangangaral, ginagawang alagad ang mga nababautismuhan. Oo. Ang pagiging alagad ay ang makilala mo ang iyong Panginoon at malaman mo ang kanyang katuruan at sundin mo ang kanyang katuruan. Kaya sa verse 20, ang sabi, na ituro ninyo sa kanila. Pagkatapos ng verse 19 na sinabi niya na gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila ay bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, hindi natapos doon. No? Hindi natapos doon yung pag-uutos niya. Verse 20 sabi, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ang pagtuturo sa mga nangabautismuhan sa lahat ng turo ng Panginoong Hesus na kanilang ganapin ay ang pagiging alagad ng mga nagiging Kristiyano. In fact, ang mga naging Kristiyano noong unang panahon, una tawag sa kanila ay mga alagad eh. Yan sa Gawa, Kapitulo 11, versikulo 26. Unang-una, hindi pa mga Kristiyano ang tawag sa kanila. Ang unang tawag sa kanila ay mga alagad. 11:26, sabi, at nang siya kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong isang taon, sila ay nakisama sa iglesia na nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad, kira nyo, ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. So, di ba Acts chapter 2, Gawa Kapitulo 2, ang mga unang mga naging Kristiyano. So, inabot pa ng 10 chapters or 11 chapters ang aklat ng mga gawa bago sila tinawag na Kristiyano. So, bago itong chapter 11 verse 26, ang tawag sa mga mananampalataya, sa mga naging kaanib ng Iglesia ng Panginoon, ang tawag sa kanila mga alagad. Ang pagiging alagad, no, ay yung tagasunod, follower. Parang mga, kung familiar kayo sa mga kwento ng mga Chinese Kung Fu, mayroon silang master, okay? Ano mo tawag nila? Mayroon silang master, tinatawag nilang master, tapos ginagaya nila. Ginagaya nila yung martial arts ng kanilang pinaka-master. Yun ang idea ng pagiging disciple. Sinusunod mo yung kinikilala mong master, kinikilala mong Panginoon. At yun nga ang nangyari sa mga Kristiyano nung araw. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang mga bagay na iyong narinig mula sa akin ay ituro mo naman sa kanila. So, pinapasa-pasa ang katuruan sa mga nais na maging alagad ng ating Panginoon. Now, pagkatapos na maging Kristiyano ang isang tao, pagkatapos maging disciple siya, pangatlo ang kailangan ay maging committed yung tao na iyon. Na hindi niya iiwanan ang pagka-Kristiyano niya, na ipagpapatuloy niya ang pagka-alagad niya
Kaya sa kabuuan ng congregation, ang kailangan ay maging committed church. Committed. Sabi ko nga, nahihirapan na kung itagalog ang committed, commitment, matagal na. Ang alam natin na pwede natin i-translate sa salitang commitment ay yung pagsasabing kahit na anong mangyari, ako ay Kristiyano pa rin, ako ay alagad pa rin, ako ay kaanib pa rin ng Iglesia ng Panginoon, ako ay tagasunod pa rin ng Panginoon. Yan ang commitment. No? Hindi yung Kristiyano ka na nga, alagad ka na nga, mayroon lamang isang pangyayari na hindi mo nagustuhan, so surrender na. Walang commitment yon. Walang pagsasabi na kahit anong mangyari. Malit na bagay lamang pala ay hihinto na, madi-discourage na, at babalik na sa dating pinanggalingan. Ang mga alagad noon ay ganito ang panuntunan, mga kapatid. Kinukwento ko sa inyo kanina, yung ating binasa sa Gawa Kapitulo 8, versikulo 4. Hinuli na sila, ibinilanggo na sila, pinagpapatay na sila, pero nananatili pa rin sila sa kanilang pananampalataya. Kasi alam po nila na mayroong korona na naghihintay sa kanila pong pagiging committed na mga mananampalataya. Sa Apokalipsis Kapitulo 2, versikulo 10, ito nga isinulat sa mga persecuted Christians nung araw. Kaya ang aklat ng Apokalipsis ay punong-puno ng mga paglalarawan upang maging sekreto ito sa mga umuusig sa mga Kristiyano noon. No? Ang mensahe niya ay para doon sa mga inuusig. At para hindi ito agad-agad maintindihan ng mga nagpe-persecute sa kanila, kinailangan maisulat ito sa figurative language. Kaya tingnan ninyo itong Apocalypse 2:10. Para ito sa mga inuusig ng mga Kristiyano, ang sabi sa kanila, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Kita nyo, no? So maintindihan agad natin na nung panahon na yun, mayroon ng paghihirap, pag-uusig sa mga Kristiyano. Kaya sabi, unang stanza, huwag kayong matakot sa mga malapit nyo ng tiisin. Ano mangyayari? Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan. Malapit na kayo mabilanggo upang kayo'y masubok. Pagkakabilanggo ninyo, pagsubok ito. At magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Yung 10 araw, hindi po literal ito sapagkat ang aklat nga ito ay punong-puno ng paglalarawan. No? Sa mga Hudyo ay merong tinatawag na numerology, kahulugan ng mga bilang. No? May 1, 2, 3, 4, may mga kahulugan niya. Number 1 is unity. Number 2 ay ang kalakasan, kasi pag dalawa kayo ay malakas kayo. 3 is a number of God. 4 is the number of the world. Yung north, east, west, south. And then number 7 is a complete number. Kaya kapag 6 lamang ay incomplete. No? And then another number is 10. Complete number. Kaya sabi niya, 10 araw, magkakaroon kayo ng kapighatian. Ibig sabihin, kompleto ang inyong kapighatian. Hindi basta-basta ito. Pero ano ang dapat nilang gawin? Sa loob ng kanilang mga kapighatian, magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Now, hindi sila sabi na maging matapat ka hanggang mamatay ka. Usually, yun ang ating pagkakaunawa noong ako man din. No? Bago-bago ako nagbabasa ng Bible, yun ang ibig sabihin na, sige, kahit na unti-unti ka lang, basta tuloy-tuloy ka lang hanggang mamatay ka. Maging matapat ka hanggang mamatay ka. Well, tama din naman yun. No? Pero ang Apocalypse 2:10 ay higit pa roon ang kahulugan, mga kapatid. Dahil nga po sa background nito na isinulat ito sa mga pinag-uusig at mayroong warning sa kanila na mayroong kapighatian at sila ay pahihirapan sa loob ng 10 araw, ibig sabihin nito, kahit napatayin pa kayo, sinasabi ng Panginoon sa mga Kristiyano noon, kahit napatayin pa kayo, okay, maging tapat lang kayo. Kaya si Polycarp, no? Sa mga disciples ni Apostle John, nung siya ay dinala doon sa harapan ng mga opisyalis at sabi sa kanya,
ipagkaila mo lamang ang iyong Panginoong Kristo. Pakakawalan ka. Makakalaya ka. Ang sabi niya sa loob ng napakaraming panahon, naging matapat ang Panginoon sa akin at hindi ako ginawa ng masama. Ngayon, sa isang araw, ay hihilingin niyo na ipagkaila ko siya. Hindi ko magagawa yan. Kaya tuluyan siyang pinapatay. Now, that is commitment. Kaya tayo ay nasusubok kapag mayroong mga nakakadisturbo sa ating pananampalataya, na madali na sana tayong mag-quit, huminto na, no? Pagsubok yan, kung committed ba tayo o hindi. At sana hindi nga lamang yung ambon ang maka-discourage sa atin, makaalis ng ating commitment. Hindi yung bagyo ang makakaalis sa ating commitment. Mga Kristiyano nga, kahit kamatayan, hindi naging dahilan, no, para mawala ang kanilang commitment. Letter D, na kailangan ng isang iglesia upang lumago ito, ay kanyang pagiging benevolent, na matulungin na iglesia. Unang-una, ang founder ng ating ng church, ang founder ng iglesia ng Panginoon ay matulungin. Siya ay mayroong awa sa mga nangangailangan ng awa. Di nga ba sa Matthew Kapitulo 9, ang Panginoong Jesus nang siya ay umikot, no, sa mga bayanan, kanayunan, sabi. At nakita niya yung maraming mga tao. At ang sabi niya ay, mga tao to parang mga tupa na walang pastor. At ang sabi, sa Matthew Kapitulo 9, naawa ang Panginoong Jesus sa kanila. Naawa siya sapagkat para silang mga tupa. Mga tao, walang nag-aalaga sa kanila. Kaya sabi niya, verse 36, natapot na makita niya ang mga karamihan ay nahabag. Nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanan ang aanihin ay marami, datapot kakaunti ang mga mang-aani. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. So ang Panginoon, ang founder ng iglesia na ating kinabibilangan, ay maawain, matulungin. Kaya naman, bagamat ang ministeryo ng Panginoong Jesus is to seek and to save that which was lost. Luke chapter 19 verse 10, ang kanyang misyon ay upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Maya-maya ay ating mababasa na siya ay nagpagaling ng mga may sakit, nagpakain ng mga ginugutom, siya pa nga ng buhay ng patay, naawa siya doon sa isang balo na nag-iisang anak niya, na namatay yung anak niya doon sa Nain. Ang daming mga kabutihan na kanyang ginawa. Yun ay side trip lamang, sideline lamang. Mission talaga niya ang hanapin at iligtas ang mga nawala. Kaya naman, yung mga Kristiyano noong unang panahon, makikita natin na naging benevolent din sila. Naging matulungin din sila. Ang record na katulad ng sa Gawa. Kasi ang aklat ng Gawa, ito yung kasaysayan ng mga Kristiyano noong unang siglo. Mababasa natin, no? Sunod-sunod ang mga pagtulong nila. Hindi rin sila nagsawa sa pagtulong. Chapter 2, verse 44 ng aklat ng mga Gawa. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Ito ay nangyari noong nagkaroon ng gutom doon sa Jerusalem sapagkat dumami ang mga Kristiyanong galing sa iba-ibang mga lugar noon na natili sila sa Jerusalem. Wala namang mapakain sa kanilang na gobyerno. No? So ang mga Kristiyanong taga-Jerusalem, nag-ambag-ambagan sila, yung mga extra na mga properties nila, pinagbebenta nila para lamang maipakain, no, sa mga kapatirang naroon sa Jerusalem. Chapter 4, verse 34 ay pagkapatuloy ng record, sinasabi, sapagkat walang sinumang nagsasalat sa kanila, palibhasa ay ipinagbili ng lahat ng may mga lupa o mga bahay ang mga ito at dinala ang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili. Kaya pati mga bahay at lupa nila pinagbili.
Pero hindi ito nangangahulugan na yung tinutulugan nila ay pinagbili na. No? Kasi kapag gano'n ang nangyari, isaan din sila matutulog na. At ang record ay nagsasabi na pagkatapos nilang gawin ito, sila pa rin ay nagsiuwian sa kanilang sariling bahay. Ibig sabihin, nagbenta sila ng mga lupa at bahay, pero mayroon pa rin silang sariling bahay. Nangangahulugan na extra mga bahay. No? Siguro mayroon silang 2 bahay, 2 lupa. Yung isang bahay nila ibinenta, yung isang lupa ibinenta nila. At yun ang ibinigay sa mga apostoles upang mapakain nila ang maraming mga kapatiran na nandoon sa Jerusalem. At dumating naman ang panahon, alam niyo, ang mga taga-Jerusalem naman ang nagkaroon ng gutom. Nagkaroon ng gutom doon. Kaya sa Gawa Kapitulo 15, mababasa naman natin, ang mga Kristiyano doon sa Antioquia, sila naman ang nagpadala ngayon ng tulong doon sa Jerusalem. Ganyan po ang mga Kristiyano noon, tulungan. At sa kanila ay buhay na buhay yung sinasabi na mayroon silang care, pagmamalasakit sa mga kapwa Kristiyano nila. Kaya si Apostol Pablo, nung sumulat siya sa mga kapatiran natin doon sa Galacia, Kapitulo 6, versikulo 10, sabi niya, kaya nga, samantalang tayo ay may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Oo, si Pablo. At hindi niya nililimit ang paggawa ng mabuti sa mga kapatiran lamang. Sabi niya, kung may pagkakataon, kung kakayanin natin, tayo ay magsigawa ng mabuti. Kanino? Sa lahat ng tao. So, ang lahat ng tao ay sasama niya ang mga Kristiyano at kahit hindi mga Kristiyano. Tapos meron siyang dinagdag, o especially, lalong-lalo na, sabi niya, no, sa mga kapatiran, sa mga kasangbahay, sa pananampalataya. Kaya ang iglesia ng ating Panginoon, no, hindi niya nililimit ang pagtulong niya sa mga miyembro lamang. Oo, akalain mo kung katulad tayo ng iba na miyembro lamang ang tutulungan ng church natin o ng congregation natin. Pagpunta ng mga tao sa bahay-sambahan, tatanungin mo, miyembro ka ba o hindi? O kapag hindi, naku, hindi ka pwede dito. Ay di ang sama ang natingnan, no? Sa mga tao. O tapos sabi, ikaw, miyembro ka, o sige, dito ka, ikaw ang tutulungan namin. Ay ikaw, hindi ka miyembro, alis dito. Ay di ang sama ang tingin nila sa iglesia ng Panginoon. Di ba? Tapos, ang mga nabiktima, no, pupunta ngayon sila sa ibang simbahan. Doon sa ibang simbahan, doon sila lahat-lahat, miyembro sila o hindi ng simbahan din, matutulungan. Ano ang masasabi nila patungkol sa iglesia ng Panginoon? Tayo, nagtatangi pala ng tutulungan. O samantalang yung mga iglesia na hindi totoo, ay wala silang pagtatangi. Dahil sa ginawang ito ng mga Kristiyano noong araw, makikita natin, maalaman natin na ang mga tao noon nakita nila ang pagmamalasakit ng iglesia ng Panginoon at ito ay isang nakaka-attract sa mga hindi kaanib. May kasabihan tayo, people don't care how much we know until they know how much we care. Di ba? Ano sa kanila kung alam natin ang katotohanan, alam natin ang turo ng Bible, hindi naman nila nakikita sa atin yung pagmamalasakit sa kanila. Pero unahin natin ipakita sa kanila na tayo ay may malasakit at sila ay mag-a-attract. Ma-attract na alamin kung ano yung ating paniniwala. Isang kwento, during World War I sa Amerika, isang sundalo ang nanginginig sa lamig. Kasi nga, sa Amerika malamig. Tagyelo, noong panahon na yon. Nakita siya ng isang mangangaral. Oo. Ang ginawa daw ng mangangaral, kinuha niya, tinanggal niya yung kanyang coat. Makakapal yung kanilang coat, jacket. Ano bang tawag din doon? Ang jacket nila, yung hanggang tuhod pa. No? Overall jacket bang tawag nila yan. At ito ang ipinangbalabal niya, no? Doon sa sundalong nanginginig sa lamig. Pagkatapos na yun, sabi daw ng sundalo, Preacher, kung nasa Bible mo na yan, ang dahilan bakit mo ginawa ito sa akin, o sige, simulan mo na akong turuan. Ano? Dahil sa ginawang mabuti nung isang mangangaral doon sa sundalong na ngailangan nagdagdag na painit ng katawan, sa pagbibigay niya ng kanyang jacket,
nagbukas ang isipan ng sundalo na yon at sinabi na kung itinuturo ng Bible ang pagtulong sa kapwa na katulad ko, o sige, gusto kong malaman, gusto kong matutunan ang Bible. So, ganun po ang ating pagiging, ang kahalagahan ng ating pagiging benevolent church. Next, prioritizing church. So, from the word priority, na kung isasalid natin, merong tamang pagpapahalaga. Alin-alin ang mga tamang pahahalagahan. At itinuro ito ng may-ari ng church na dapat meron tayong pahalagahan, priority. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Katuruan ng Panginoon ito ng tungkol sa pagkabalisa. Sinasabi niya, huwag kayo mabalisa. Anong kakainin ninyo? Anong ibibihis ninyo? Anong iinumin ninyo? Yan ang katuruan niya sa Matthew chapter 6. Sa halip na mabalisa kayo, sabi niya, kasi kahit na mabalisa kayo, wala din naman ninyo madaragdagan ang inyong buhay . Yan siya sabi ng Panginoon. Sa halip na mabalisa kayo, sabi niya, ang gawin na lamang ninyo, unahin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang mga bagay-bagay na kinababalisahan ninyo sa mundong ito, tulad ng pagkain, ng inumin, at ng bihis, ay idaragdag na lamang sa inyo. So, dapat alam natin ano yung ating priority. Anong priority natin? Yung tao o yung bagay? Pero, no? Yung kaluluwa o yung pera? Anong mas mahalaga sa atin? Yung physical, material, o ang spiritual? Ano ang mahalaga sa atin? Mayroong talinghaga sa Matthew Kapitulo 13, verses 45 to 46, patungkol sa pearl of great price. May kinuwento ang Panginoong Hesus na isang tao na hinahanap niya yung mamahaling perlas. At nakita niya ito. Kaya lang, ito ay nasa isang lupain ng iba. Nasa lupain ng iba. At gustong-gusto niya na makuha yung perlas na yon. Ano ang kanyang ginawa upang makuha niya na ito? Okay, babasahin natin, 45. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na umahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Dahil ang priority niya ay ang magandang perlas, willing siya na mawala sa kanya ang kanyang ibang mga ari-arian. O lahat na kanyang ari-arian. Pinagbili niya lahat niyang tinatangkilik. Ganon kahalaga. At binili niya yung perlas. Yan ang priority niya, no? Nawala sa kanya lahat ng mga tinatangkilik niya, basta mapasa kanya yung perlas na yon. So, yun ang isang halimbawa ng prioritizing. Hindi naman perlas ang ating pinaprioritize ngayon. Halimbawa lamang ito, no? Na ang iglesia ng Panginoong Hesus, ang kaharian ng langit, sabi niya, no? Ito ang katulad ng perlas na dapat nating pahalagahan. Ito yung ipinaprioritize po natin dapat. Dumarating po ang panahon na nawawalan tayo ng focus. Kung ano ang dapat nating unahin, kaya hindi po lumalago ang mga congregation kung minsan. Lagi ko nababanggit ito na sa Amerika ay nagkakaproblema ng mga kapatiran natin. Nawawala sila sa focus. Bakit? Ang kanilang priority na ay magpatayo ng mga malalaking gusali. Hindi lamang isa ang kanilang sambahan kayo doon, ang kanilang building doon. Nakakita ko sa isang maluwag na lupain, ang daming mga building na ginawa nila. Yung isang building para sa sambahan lang nila yon. Tapos kabilang building, gagawa nila, palaruan lang nila yon. Kabilang building, kainan lang nila yon. Kabilang building,
parang mall. Ganon sila kayaman kung pira pag-uusapan. Pero nabaliktad na ang priority po nila. Doon na sa building ang priority nila. At nakalimutan nila ang mga kaluluwa na nasa ibang mga bansa na naghihintay ng missionary na magtuturo sa kanila. O, hindi na nila sinusuportahan ang mga misyonaryo kasi ang pera nila ubos doon sa pagpapagawa ng mga building. A church to grow, it must have a priority in evangelizing the world. At ang susunod, kailangan ng iglesia ang magsakripisyo, mga kapatid, no? Upang ito ay lumago. Ang pagsasakripisyo. Yung handa tayong magpakahirap. Kasi alam naman natin na hindi maging madali ang ating paglago. At ang pagsasakripisyo ay matagal nang itinuro ng ating Panginoon. Ito yung sinasabi niya na pagdadala ng cross. Diba? Ang cross, bagamat ngayon ay pinaganda na, no? Ginawang palamuti dito sa kwintas na, kinukwintas. At gawa sa silver, gawa sa gold. No? Pero ang pinaka-background dito ay sagisag ito ng ng paghihirap. Diba? Kahirapan. Ang Panginoong Jesus. Salamat kung ang cross na ating nakikita ay laging iniisip natin ang Panginoong Jesus sa kanyang kahirapan hanggang sa kanyang kamatayan. Kaya ang cross nagsasagisag ng sacrifices. At yun ang tinuturo ng namatay doon sa cross. Sa Luke 9:23, sabi niya at sinasabi niya sa lahat at sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. So yung idea na pasanin. Oo. So parang larawan ng Panginoon Jesus sa kanyang paglalakad, no? Papunta doon sa Kalbaryo. Oo. Nadala-dala niya yung cross niya at hindi ito magaan na cross. Kasi sa record na mayroon tayo ay ilang beses siya na nadapa. At sobrang hirap niya. May kabigatan ito. Tinulungan pa nga siya ni Simon. Tinulungan pa nga siya na dalhin ito. At hanggang sa makarating siya doon, at ang mga tao ay mayroong panlalait sa kanya hanggang sa siya sinasaktan pa. So yan ang sinasagisag ng cross. At dapat ang iglesia na kanyang tinatag ay mayroong pakikibahagi sa sacrifices na yan. Kaya sabi niya, sino man na gustong sumunod, maging alagad ko, dapat matuto siyang pasanin ng kanyang cross. At huwag nating kalimutan, no? Oo nga, kung tayo ay evangelizing church, discipling church, prioritizing church, benevolent church, sacrificing church. Pero kung wala ang pag-ibig, baliwala ang lahat. Diba yun ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 13? Kahit pa ibigay natin ang ating sarili na pinakahandog, walang kabuluhan ito kung walang pag-ibig. Kaya ang iglesyang nais na lumago, kailangang maging loving church, nagmamahal na iglesia. 13 verse 1, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, tapos wala akong pag-ibig, at ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na maalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghula at malaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapot wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Kailangan ang pag-ibig ng isang church. Pag-ibig sa mga kapatid. Pag-ibig sa lahat na ng mga tao. Kaya doon sa tinatawag natin na hakbang sa paglago. 2 Peter chapter 1 verse 5. Yung pinakamataas doon na dapat na abutin natin ay pag-ibig.
Oo. Magsimula tayo sa pananampalataya. At ang end noon, ang katapusan noon, pinakataas noon. Ibig sabihin, kapag naabot mo na yun, ay nasa malagong-malago na ang iyong pananampalataya. Pag-ibig ang nandoon sa pinakataas. 2 Peter chapter 1, chapter 1, verse 5 to 7. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo ang inyong pananampalataya, ang kagalingan, kagalingan. Sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Nakabatas. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, meron akong bagong kautusan sa inyo. Ano yun? Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Yun ang bagong utos ng Panginoong Hesus, no? Sa mga alagad. 1:13, At yun ay sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. 1 John chapter 4, 7-1. So mga kapatid, in conclusion, hindi mga material na bagay ang kailangan upang lumago o dumami ang kaanib ng iglesia o ng kongregasyon na ating kinabibilangan. Hindi requirement yung mga material na bagay na atin nang binanggit. Malaking building, malaking malawag na lupa, mga maraming miyembro, mga sikat, mayayaman na miyembro, hindi sila ang mga kailangan natin, mga kapatid. Bagamat mabuti kung mayroon. Mabuti kung mayroong lupa, mayroong bahay-sambahan. Maraming miyembro, mabuti po yun, ng mga mayayaman na kaanib na mga kapatiran at mga sikat, influential na mga kapatiran. Well and good. Pero kahit nawala sila, maaari po tayong lumago. As long as we become the evangelizing church, the discipling church, the benevolent church, the prioritizing church, the sacrificing church, and the loving church. Paniwalaan po natin ito at isagawa po natin. Magandang hapon, mga kapatid, mga kaibigan. Pagpalain tayo ng Panginoon.